araw akong nagbilang at ilang beses na akong naiiyak dahil walang paramdam sa Sian sa akin. Ilang araw na akong iyak ng iyak. Umabot pa ng 1 linggo hanggang sa maging 2 linggo na. Katatapos ko lang magpunas ng aking luha. Tinatamad akong bumangon kahit na 10:00 na ng tanghali. Wala pa akong kain. Biglang nangasim ang sikmura ko kaya wala akong nagawa kundi ang bumangon at napatakbo sa banyo para sumuka. Walang laman ang sikmura ko kaya puro tubig lang ang isinuka ko at naluluha ako habang sumusuka. I'm sorry baby, napapabayaan na kita. Napahaplos ako sa akin tiyan na umuusbong na. Hindi pwede ang ganito palagi. Kahit wala si Sian sa akin tabi ay dapat kong alagaan ang sarili ko. Hindi lang para sa akin lalo na sa akin baby. Nagilamos ako at inayos ko ang aking sarili. Ako lang naman ang nandito sa bahay habang ang mga bantay ko ay nasa labas lang. 24 oras ang bantay ko sa labas ng bahay at salita ng mga ito. Si Basti nga ay hindi pa nagre-rest day hanggat hindi pa daw bumabalik ang boss nito. Bawal siyang umalis sa akin tabi. Naawa din naman ako sa kanya kahit na mukha itong walang kapaguran sa katawan. Kumain na lang ako ng oatmeal at nilagang itlog. Kahit puno pang stocks namin ay tinatamad ako magluto ngayon. Ang ginagawa ko tuloy ay pinapatawag ang chef sa hotel na ito at siya ang magluluto ng aking pagkain kasama na rin sa mga bantay ko sa labas ng bahay. Minsan lang naman iyon at hindi araw-araw dahil nakakahiya din naman. Tuwing hapon naman ay tumatambay ako sa lobby. Hindi nagbago ang routine ko dahil nakikita ko palagi si Bernard Shaw. Nagtataka na nga ako minsan sa matandang iyon. Parang may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Although wala naman itong ginagawa sa akin nakakaiba kundi mahilig lang itong makipagkwentuhan. Masaya itong kausap at kahit paano ay marami kang matututunan. Minsan nga hinahatian ko na siya ng dala kong stocks. Ganon din ang stop sa reception. Baste, wala bang contact ang boss mo sa'yo? Tanong ko kay Baste nang maabutan ko itong nagsisindi ng sigarilyo. Agad nitong iniitsa sa basurahan ng yosi na hindi niya pa nahihit-hit. Pasensya po, wala pa po ma'am. Napasabangot ako at nagpaalam na dito. 2 araw na akong hindi pumupunta sa lobby. Antindi kasi ng anxiety na nararamdaman ko ngayon. Iyak pa ako ng iyak. Kahit palagi ko nakakausap ang mga tiyan ko ay hindi ko naman masabi sa kanila ang nararamdaman ko. Ang alam lang nila ay masaya ako kahit na masama pa ang loob ng mga ito sa akin. Tinawagan ko rin ang kaibigan kong si Sheena. Nangangamusta ulit ako sa kanya at nakumbinsi ko siyang pumasyal dito sa Manila habang hindi pa nakakauwi ang nanay Sally nito. Hindi ko alam kung kailan ang pagluwas ng kaibigan ko dahil medyo busy daw siya ngayon. Ayaw naman sabihin kung ano iyon. Hinayaan ko na lang ang importante ay makapunta naman ito sa ibang lugar. Nitong nakaraan ay tinawagan ko si Ate Tanya. Malapit na itong manganak dahil kabuwanan na. Nakakatuwa nga, habang si Ate Arya naman na nasa ibang bansa na nakatira ay mukhang nahiyang sa klima doon. Kahit sa Ate Grace ay magandang nagbubuntis. Halatang alaga sa pagmamahal ni Dr. Lester. I felt sad for Ate Lian dahil ang matagal niyang pinangarap na pagbubuntis ay nangyari na pero agad ding nawala. Kahit ako ay ayaw ko mangyari iyon sa aking baby na nasa loob ng aking tiyan. Mahal na mahal ko ang baby ko kahit hindi ko pa ito nakikita at nahahawakan pero kakaiba na ang pagmamahal ko sa aking anak. Si Ate Mika naman ay tahimik lang. Grabe lang. Nag-order lang ako ng Jollibee ngayong lunch at dinamay ko na rin ang mga bantay ko sa labas ng bahay. Wala pa 1 oras ay dumating na rin ang pagkain ko at tuwang-tuwa pa mga bodyguards ko dahil may Jollibee daw sila. Natuwa lang ako dahil para sila mga bata din kahit mga mato ng katawan. Nasimot ko ang 3 drumstick ng Chicken Joy. Sarap na sarap talaga ako lalo na sa kanilang gravy. Kahit busog na ako ay hindi pa tumitigil ang bibig ko sa kakanguya ng cheeseburger. Matapos kong kumain ay malakas na dighay ang ginawa ko. Busog na ang baby ko. Natatawa ko pa habang hinahaplos ang tiyan ko. Alam ko na ang pagtaba ko dahil namimilog na ang mga hita ko. Ang braso ko nagkakalaman na rin at ang pisngi ko na parang bumibilog na. Tumataba ang mommy mo, baby ko. Natatawa na lang ako sa itsura ko sa harap ng salamin. Okay lang naman daw na mag-ibang anyo habang nagbubuntis, sabi ni Ate Tanya dahil siya man din ay naging doble ang timbang at ayaw na makitang itsura sa harapan ng salamin. Naligo at nagbihis ako. Nito mga nakarang araw ay ayaw at naiinis ako sa iba kong damit dahil hindi na iyon magkasya sa akin. Kaya puro bestida na lang ang sinusuot ko. Pero parang naiinis na ako sa mga sinusuot ko ngayon. Gusto kong bumili ng mas malaki at komportableng bestida. Bahala nga siya. Ang tagal-tagal niyang umuwi. Napasimangot ako at kinuha ang handbag ko.
Lumabas ako ng bahay at nang makita ko ng mga bantay ay agad na nagsiayos ng pagkakatayo ang mga ito. Lumapit agad si Basti sa akin. Bawal kayong umalis, ma'am. Kunot na agad ito at napatingin pa sa hawak kong handbag. Napasibangot ako. Kasama naman kayo, bawal pa rin? Taas ang kilay na salita ko. Saan niyo po ba gustong pumunta, ma'am? Hindi po kasi kayo pwedeng lumayo sa hotel na ito. Sa pagbalik na lang po ni Bossy. Mahinahon na salita ni Baste. Diyan lang, bibili lang ako ng mga bestida ko. Bawal pa rin? Hindi ko na maisuot ang ibang damit ko at hindi ko na siya mahihintay pa sa tagal niyang walang paramdam. Galit na ako sa totoo lang. Napahawak sa batok si Baste at mukhang hindi alam kung ano isasagot sa akin. Ano? Huwag ka na mag-isip pa. Tara na para hindi tayo magtagal. Kasi po ma'am, huwag ka matakot sa bossing mo. Mas matakot ka sa akin. Nilagpasan ko na si Baste na mukhang hindi makapagdesisyon sa buhay. Pwes, walang makapipigil sa akin. Pasimple ako na pangisi nang sumunod ang bodyguards ko sa akin. May naiwan na dalawa para magbantay ng bahay. Sumakay kami sa bulletproof na sasakyan ni Sian. Dalawa ang nasa unahan kasama ang driver at may dalawa din sa aming likuran. Katabi ko pa rin si Baste na may bitbit ng aking cute na tote bag. Siyempre, ang hilig ko ba naman ang umuya ng pagkain kaya hindi na bago. Naririnig ko pang may kausap sa earpiece si Baste. Ngayon ko lang dinapansin na lahat pala ng bantay ko ay may mga earpiece sa kanilang tenga. May naunang sasakyan sa amin na bodyguard ko rin at meron din sa amin likuran. Bakit ba ang daming bodyguards? Hindi naman ako anak ng presidente. Natatawa kong salita. Utos po ito ni Bossing. Mabilis na sagot ni Baste. Sus! Hindi naman ako makikidnap sa lagay kong ito. Susiyan talaga. Napapailing na lang ako. Pambihira talaga ang taong iyon. Kung sa ibang pagkakataon pa ay nakakakilig ang pagiging protective nito sa akin at takot ito na maagaw pa ako ng iba. Pero ngayon naman nabuntis na ako ay dapat hindi na ito ganito. Hindi rin naman nakakatuwa na ikulong lang ako nito sa kanyang penthouse dahil tao din ako at hindi hayop. Nakakainis lang. Ilang minuto lang ay biniyahe namin na makarating kami sa sikat na mall. Medyo nailang pa ako habang naglalakad dahil 100 ba naman ang bantay ko. Nakasama ko pa at parehas silang mga nakaitim. Pinagtitinginan tuloy kami ng ibang mga tao. Wala pa naman si Sian pero ginusto ko itong pumunta dito sa mall kaya pagtiisan ko ito. Pumasok kami sa isang boutique para sa mga buntis. Nakakatuwa dahil ang daming maternity dress na naka-display. Hindi ko tuloy alam kung nakailang bestida na inilagay ko sa court habang si Basti naman ang humihila noon. Naiwan sa labas ang ibang bodyguards dahil si Basti lang pinasama ko. Nakakaya kasi kung buntot ko pa sila. Hey wow, ang cute! Napatingin ako sa manikin at nagniningning ang mga mata. Napahawa ako sa bestida na kulay sky blue na may design na cloud at 3 star. Simple lang iyon pero may kapartner. Isang malaking t-shirt na para sa daddy at isang maliit na para sa newborn. Kukunin mo po yan, ma'am? Tanong ni Basti sa akin. Tumango ako. Yeah, ang cute eh. Kinikilig ko pang sagot. Tinawag ni Basti ang staff sa counter kaya naiwan ako. It looks so nice. Mabilis ako napalingon sa aking kaliwa nang may magsalita. Isang babaeng matangkad at sexy. Lumungon ito sa akin at ngumiti habang may hawak na bestidang puti. Napataas pang isang kilay ko. Hindi ako sigurado kung ako ba ang hinihitian nito. Nagustuhan ko rin ang napili mo, miss. Nakangiti pa rin ito sa akin. Ha? Ako bang kausap mo? Paninigurado ko. Yes, kanina pa kita napansin na ang dami mong pinamili. Is it your first time? Maganda ito at mukhang may lahing foreigner. Oo, tama ka. Tango ko at tipid na ngumiti. Oh, it's so nice. Nagustuhan ko naka-display na ito pero nauna ka na kaya okay lang. Nagkibit balikat ito pero nakangiti pa rin. Pasensya ka na kung naunahan kita. Tipid pa rin ako ngumiti. No, it's okay. Baka marami pa naman sa ibang boutiques. Humarap ito sa akin at mas lalo ako namangha sa ganda nitong taglay. Maganda siya at pwede na maging artista. Tumingin ito sa akin likuran at nagsalita. By the way, I'm Leia. And you? Inilahad pa nito ang kanyang kanang kamay sa akin. Nagulat ako sa kanya pero nakipagkamay na rin ako. My name is Hannah. Sagot ko. Glad to meet you, Hannah. See you soon. Ngiti nito at mabilis na binawi ang kanyang kamay at tumalikod na. Kunot-no na lang ako nang mabilis itong nawala sa aking paningin na parang hangin. Magbabayad na po tayo, ma'am. Biglang salita sa akin likuran ni Baste. Agad ako napaharap dito at tumango. Sige,
Hindi na rin naman kami nagtagal ay nakalabas kami sa boutique. Tuwan-tuwa pa ako sa binili kong maternity dress. Hindi na ako makapaghintay sa pag-uwi ni Sian para ipakita ang binili ko na para sa amin tatlo ng aming baby. Hindi ko pa naman o namin alam ang gender ng aming baby, pero excited na akong ipasuot iyon. Bago kami umuwi ay kumain muna kami lahat sa restaurant. Nakakagutom kasi ang mamili ng bestida. Ewan, basta gutumin ako. Nang matapos ay lumabas na rin kami para sumakay ng sasakyan at nang makauwi na rin. Napagod din ako sa kakaikot at lakad sa isang butik lang naman ang pinuntahan ko pero ang bilis kong mapagod. Hindi pa man kami nagtatagal sa biyahe nang biglang nagpreno ang sinasakyan namin. Oh my God! Gulat ko at napahawak pa ako sa pinto sa akin tabi. Shit! What happened? Malakas na sigaw ni Baste. Boss, may sumusunod sa atin. Langya. Teka, ano bang nangyayari? Taranta ko dahil nagmumurahan na ang mga kasama ko sa sasakyan. Walang sumagot sa tanong ko. Habang si Baste ay may kausap sa kanyang earpiece. Panay na ang pagmumura nito. Langya, kanina pa pala tayo sinusundan. Ilagaw mo, Cruz! Sigaw ni Baste sa driver. Yes, boss. Malakas ako napatiling nang humarurot ang sinasakyan namin. Dumapa ka, mamana! Huwag kang tatayo! Sigaw ni Baste. Napapikit na lang ako at kung todo ang pagkakayuko ko. Iyak ako ng iyak at naghalo na ang luha at sipon ko sa aking mukha. Hindi ko na alam anong nangyayari pero mga kasama ko'y naririnig ko na lang na nagpapaputok na ng baril. Diyos ko po, iligtas niyo po kami, Lord. Ayoko na pong maulit itong trauma na nangyari sa akin noon. Isang malakas na kalabog ang aming narinig na halos ikabingi ng aking pandinig. Shit! Mamana, huwag kang tatayo! Malalakas na pagsabog at butok ng baril ang naririnig ko na hindi ko alam kung gaano iyon nagtagal. Tinakpan ko magkabilang tenga ko gamit ng kamay ko pero wala iyong silbi. Sian, mahina akong hikbi. Lord, huwag mo kami pababayaan. Iligtas mo po kami. Napamulat ako ng tumahimik. Wala si Baste na akala ko'y nasa akin tabi. Tahimik kaya dahan-dahan ako naupo pero nakayuko pa rin. Lumingon ako sa aking mga kasama pero ganoon na lang ang pagkagimbal na naramdaman ko nang makita kong wala ng buhay ang dalawang tao na nasa aking harapan. Ang isa doon ay ang aming driver. Parehas silang nakayukyuk at naliligo sa kanilang dugo. Napahawak ako sa aking bibig. Takot na mapasigaw. Wala din na ibang kasamahan ko sa likuran. Baste, nasan ka? Panginoon ko. Wala sa loob na napatingin ako sa labas ng sasakyan at kulang na lang ay makalimutan kong huminga nang makita kong nasusunog ang isang sasakyan. Yun ang sakay ng 4 kong bodyguards. Habang ang isa naman ay niratrat na ng bala ng baril dahil puro butas na ang sasakyan. Ayoko mang isipin na baka wala nang natira sa kanila. Kasalanan ko itong lahat. Kung hindi lang ako lumabas ng bahay, hindi ito mangyayari. No. No. Lord, this is not true. Napalingon ako sa gulat nang buksan ako sino man ang pinto ng sasakyan kung saan ako nakaupo. Isang malaking tao iyon na may hawak na baril ang bumungad sa akin. Itinutok nito ang baril sa aking muka. Sumunod ka sa akin. Kung ayaw mo, sumunod sa kanila. Sigaw ng lalaki. Matinding takot at panginginig ang nararamdaman ko. Hindi ko magawang sumigaw dahil pakiramdam ko'y bumara na sa aking lalamunan ang boses ko sa sobrang sakit. Pero ang mata ko ay patuloy lang sa pagpatak. Takot na takot ako ngayon. Bilis! Masyado ka mabagal! Sigaw na lalaki mukhang halang ang kaluluwa. Para akong papel na hinihila ng lalaki pababa ng sakyan. Oh my God! Napahikbi ako na makita kong ilang tauhan na kasama ko lang kanina at ngayon ay wala na mga buhay habang may mga hawak na mga barila. Nakipaglaban din sila. Kasalanan ko ito. Huwag kang umiyak! Sigaw na lalaki sa akin at kinaladkad ako. Si Baste, hindi ko pa siya nakikita. Buhay pa ba siya? Hindi ko na kaya pang mag-isip ng tama. Nadapa pa ako dahil hinang-hina ang mga tuhod ko sa matinding pagkakalambot. Habang nakikita ko ang ilang mga kasamahan ko na wala ng mga buhay. Wala na akong lakas. Tanga-tanga kasi! Malakas na bulyaw sa akin ng walang hiya. Nagdurugo na magkabilang tuhod ko at walang pakialam na kinaladkad ako ng lalaki habang ako'y parang lantang gulay na. No, please! Hindi ko kayo kilala! Pagmamakaawa ko na bigla akong gapusin ng isa pang lalaki sa akin magkabilang braso.
Pwes kami, kilala ka. Nagtawanan ang dalawang lalaki na mukhang sanay na sa mga masasamang gawain. Ipasok mo ito sa loob ng van, bilis! No! No! Pagsisigaw ko pero walang pakialam ng mga ito. Hinila nila ako sa pinakadulong van at nakita ko ang marami pa mga lalaki na may mga baril sa kanilang katawan. Pabalibag ako ipinasok sa likod ng van. Pakiramdam ko'y nabali ang tadyang ko sa pagtama ng kung anong matigas na bagay sa akin tagiliran. Oh my God! Ang sakit! My baby! Takot na takot akong mapahawak sa aking tiyan. Kahit namimilipit sa sakit ay maingat kong hinapros ang aking tiyan. Napahawak ako sa aking hita nang maramdaman ko na may likido na dumaloy sa akin. Oh my God! No! Pulang likido ang nasa aking hita. Dugo iyon. Dugo. Oh, baby! Biglang nagdilim ang paningin ko at bumagsak. Sian's personal voice. How could you do this to me, Sebastian? Matinding galit ang nararamdaman ko habang nakatutok ang huso ng baril sa mukha ng pinagkakatiwalaan kong tao. Si Baste. Itinuring ko itong tunay na kaibigan. Ilang taon ang pinagsamahan namin pero sinayang lang nito. So sobrang tiwala ko sa kanya kaya inilagay ko siya bilang tagapanguna sa buong security team dahil nagpakita na ito ng katapatan sa akin ng maraming beses na pagkakataon pero nagkamali ako at hindi ko lubos maisip na siya pa ang gagago sa akin. Nabilog nitong ulo ko. Yun pala ay mula ito sa kalaban na matagal ko nang hinahunting. Isa palang traidor na tauhan na matagal nang minamanmanan ako. Kaya pala palagi akong natutunugan ay dahil sa taong ito na pinagkakatiwalaan ko. Hindi na maimulat ni Baste ang mga mata dahil sa matinding bugbog at dugong dumadaloy sa kanyang mukha. How this dumb man betrayed me. Ngumisi ito. Dahil mas loyal pa rin ako sa boss ko. Damn you! Napaubo ito at sumuka ng dugo matapos kong sikmuraan. I will kill you, bastard! Mas magandang patayin mo na lang ako. Kahit hindi na ito makahuma ay nagawa pa nitong magsalita na mas lalong nagpasiklab sa aking galit. That's enough, TL. Agad akong naawat ni Brickerman. Kami na bahala sa kanya. Hinatak ni Rafferty sa braso si Baste at parang sako na hinila itong palayo sa akin. Nahuli na rin namin ang ibang tauhan ni Mr. Shaw. Kasalukuyan ang nasa kamay ni Big Boss Bernard Shaw at Jillian, your crazy ex. Napailing na lang si Miller sa huling sinabi nito. Papatayin ko silang lahat. Mariin kong salita. Nagkatinginan si Light at Sugar. That scumbag dirty old man na mahirap mahanap dahil sa paiba-iba ng mukha. Ang galing niya magpalit ng mukha through surgery at magpalit ng pangalan. But that dumb old man ay nakakapasok na pala sa sarili kong hotel dahil kay Baste. Langhiya, ang galing nila magpaikot ng tao. And that crazy woman, Jillian Anderson, may long-time ex-girlfriend na ikinahiya ako. Pero ganoon talaga ang tadhana. Hindi kami para sa isa't isa. Sinayang niya lang ang kanyang magandang imahe at career dahil sa matandang iyon. She lost herself. Kinain na siya ng droga. Feel pity for her. Napatakbo sa paglapit si Zimmerman habang may hawak na cellphone sa kanyang tenga. Your wife is awake. Diretsyong nakatingin ito sa akin. Oh God. Hannah's personal voice. Hannah. Dahan-dahan ako napamulat at sa nalalabong mga mata ay luminaw ang aking paningin at puting kisame agad ang una kong namulatan. Thanks God, gumising ka na rin. Boses iyon ng pamilyar sa akin, si Ate Mika. Napatingin ako sa kanya at masaya ito habang may luha sa mga mata. Ate Mika. Mahina akong salita. Hinawakan nito ang kanang kamay ko ng mahigpit habang isang kamay nito ay humawak sa telepono na nasa table. Kailangan ko ng doktor. Gising na ang pasyente. Tulala lang ako at ilang segundo pa bago ko na-realize na hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Nasaan ako? Sa Sian? Ano nangyari sa akin? Naguguluhan kong tanong at napatingin ako sa kaliwang kamay. 5 araw kang walang mali at sinalinan ka ng dugo. But thanks God, nasa maayos ng kalagayan mo, Hannah. 5 araw? Gulat ko. Nakatitig ako sa mukha ni Ate Mika at pilit kong binabalikan ng huling sandali kung bakit ako nawala ng malay.
Oh my God! Napaiyak ako nang maalala ang nangyari sa akin. Ang mga kasama ko habang namimili kami sa mall at Sebaste. Inambush kami at dahil sa katagasan ng ulo ko na gusto kong umalis ay may buhay na naman ang nawala. Dahil sa akin, kasalanan ko. Ang baby ko! Napahagulhol ako. Shh! Calm down, Hana. Ate! Ang baby ko! Maraming dugo sa hita ko! Hana, it's alright. Calm down. Hindi! Mabilis na dumating ang doktor at mga nurse. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin hanggang sa makatulog na muli ako. Nagising ako na may mahihinang boses akong naririnig. Napamulat ako at mukha agad ni Sian ang aking nakita. Love! Yumuko ito at mabilis akong hinalikan sa aking labi. Ang baby natin! Tanong ko habang natatakot ako sa kung anong hindi magandang balita. Our baby is fine. He is perfectly fine. Ngumiti si Sian at magaan na hinaplos ang aking tiyan. Thank you, Lord. Napapikit ako habang lumuluha sa kagalakan. Ligtas ang baby ko, ang anak namin. I'm so sorry. Dahil sa akin wala sila. Napapiyok pa ako habang sinasabi iyon. It's not your fault, love. Mahigpit na hinawakan nito ang aking kamay. No, kasalanan ko. Kung hindi lang ako umalis ng bahay, sa Baste, hindi ko na siya nakita. Nagdilim ang mukha ni Sian nang banggitin ko ang pangalan ng kanyang tauhan. He is dead. Napasinghap ako. Pati rin pala ito'y nasawi din. Nakakalungkot. Naging mabuting tao pa naman ito sa akin. Dahil sa akin ay nawala sila. Habang buhay ko na itong dadalhin sa aking konsensya. Kung nakinig lang sana ako. Stop crying, love. Tapos na ang lahat. Nangyari na at hindi na may babalik ang kanilang buhay. Hindi mo kailangan sasihin ang sarili mo dahil isa ka rin sa naging biktima. Umiling ako habang umiiyak. Basta was a traitor. He betrayed me for how many years? Pinagkatiwalaan ko siya pero isa pala siyang kaaway ko. Napahinto ako sa pag-iyak. Ano ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ito ng malalim at parang hirap na magsalita. Isa siyang tauhan ng matagal ko ng kaaway. Sa mula pa lang ay planado na nila ang lahat. Nakuha niya ang loob ko. At sa ilang taon namin pinagsamahan, pinag-aralan niya din ang bawat. Hindi ko siya agad natunugan dahil sa tiwala ko sa kanya at sa marami niyang naitulong sa akin. Ramdam ko ang paghihirap ng kalooban ni Sian. Mahirap at masakit ang pagtaksilan, lalo na sa haba ng taon na pinagkatiwalaan niya ito. I'm sorry. Mapait itong napangiti at umiling. Nakilala mo na ba kung sino matagal mo ng kaaway? Yes. Sino? I can't tell you, love. But first, you need to get some rest to speed up your recovery. Okay. I love you. Uwi na tayo. Tumango ako at maliit na ngumiti. I love you too. He gently kissed my forehead. Hindi umalis sa akin tabi si Sian, maski si Ate Mika na alam kong busy ay hindi ako iniwan. Palagi nitong kabuntot si Kevin, habang si Dr. Lester naman ang madalas na mag-monitor sa akin. Kapag may pinag-uusapang mahalaga ang mga ito ay lumalabas ang tatlong magkakaibigan at naiiwan kaming dalawa ni Ate Mika. Inabot pa ako ng 2 araw dito sa ospital at eksaktong 1 linggo na akong nakahiga sa hospital bed. Palagi kong kinukulit sa Ate Mika kung may alam ba ito kung paano ako naligtas ng araw na mawalan ako ng malay. Ayaw ko si magkwento ni Sian. Mabuti na lang at lumabas ito kaya sa Ate Mika ang siyang kinukulit ko ngayon. Ate Mika, please. Di ko naman sasabihin kay Sian, alam ko na. Hindi lang talaga ako mapalagay. Pangungulit ko sa kanya habang ito ay naguhubad ng kanyang jacket. Napakamot na lang sa ulo si Ate Mika. Sige na nga, ang kulit mo eh. Total naman ay madidischarge ka na rin mamaya. Tinulungan ako ni Ate Mika na umupo at isinandig ang lukuran sa headboard ng kama na may malambot na unan. Si Xavier ang nagligtas sa'yo. Napaawang ang labi ko sa gulat. Si Xavier? Yes. Habang binabiyahe ka at walang malay ng kidnapper mo, ay natunugan na sila. Nahuli lang nang dating si Xavier. Pero thankful pa rin tayo dahil ligtas kayong dalawa ng anak mo. Marami man ang dugo na nawala sa'yo ay lumaban naman ang baby mo. Naluluha ako habang nakikinig. Napakabait ng Diyos at hindi kami pinabayaan. Paano nalaman ni Xavier na nakidnap ako? Earphone.
Sian put something on your phone to get an access whenever you go. Kaya kahit saan ka man magpunta ay mabilis kanyang matatagpuan. At ibinili niya ito sa akin at sa kanyang kapatid. Nagkaroon ng emergency warning sa cellphone namin kaya alam namin na may nangyaring masama sa iyo. Mabuti na lang at mabilis na karating sa Xavier. Habang ako'y naka-duty pa ay mabilis akong tumawag sa akin team. Kahit nagkaroon ng enkwentro ay mabilis ako nakarating kasama ng kapulisan. I immediately shot the driver. Nakita kitang nakahandusay at dinudugo. Mabuti na lang at dumating agad ang ambulansya. Hindi man masyadong detalyado ang pagkukwento ni Ate Mika sa kidnappers, ini-imagine ko na ang senaryo. Nakakatakot at nakakangilabot. Katulad ng pang-aambush ng mga kaaway sa amin. Hindi ko man nakita pero rinig ng magkabilang tenga ko ang malalakas na pagsabog at putukan. Nakakatakot at nakakatrauma. Kung pwede lang ay ayoko nang maalala iyon dahil isa iyong bangungot sa akin. Pero wala akong magawa dahil kasalanan ko naman iyon. Ang mga kasama kong bodyguards na nawala ng buhay. May mga naghihintay pa sa kanilang pamilya pero dahil sa katigasan ng ulo ko, inuna ko pa ang mamili kaysa ang manahimik sa loob ng bahay. Dahil lang sa pagkabagot ko, maraming buhay ang nawala. Hana, calm down. Stop crying. Pag-aalo ni Ate Mika sa akin na bigla na lang akong humagulhol. Kasalanan ko kasi lahat, ate. It's not your fault, Hana. Lahat ng yun ay planado ng kalaban. Tinoong talaga nila na wala sa Sian dahil nasa kanilang serbisyo. Pero si Baste, that bastard is dead. Kaya wala na tayong problema sa kanya. Humigpit ako ng hawak sa kumot. Kahit na sinabi na sa akin ni Sian na patay na ito'y nalulungkot pa rin ako. Si Baste na hindi ko akalain na isa palang kaaway. Nakakalungkot man ang pagpanaw nito ay mas masakit pa rin ang traidorin nito sa Sian. Napasingot ako ng sipon nang abutan ako ng aking kaibigan ng tissue. Kilala mo ba kung sino kaaway nila? Ang pagkakaalam ko ay dati pa ay isa lang ang kanilang kalaban na hindi nila mahuli-huli. Tanong ko't nagbabaka sakali na masagot ni Ate Mika dahil mukhang ayaw sabihin ni Sian sa akin. Lumingon muna sa pintuan sa Ate Mika at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at bumulong. It's Jillian, his ex-girlfriend. Agad din itong mayo sa pagkakaupo. Napalaki ang mata ko. Ex? Gulat ko. Tumango sa Ate Mika. His crazy and delusional ex-girlfriend. Sa tingin ko'y kilala mo na rin siya, right? Marahan akong tumango. Siya lang naman ay kinuwento ni Xavier sa akin na long-time girlfriend ni Sian, na si Jillian. Iniwan siya at pinili ang career. Pero bakit niya ito ginagawa? Ang pagkakaalam ko ay siya nang iwan kay Sian. Kahit na ilang beses niya itong inalok na pakasalan. I don't know. Ang masasabi ko lang ay napakalaki niyang tanga. Tama lang na hindi sila nagkatuluyan kung hindi impyerno ang aabutin ni Sian sa ex niya. Nagkabit-balikat pa si Ate Mika. Natahimik naman ako. Tama nga lang din naman dahil kung may asawa na si Sian ay tsak na hindi kami ngayon at wala kaming baby. Pero marami siyang napinsalang tao. Marami ang mula ng buhay na dahil sa kanya. Sabi ni Ma'am Alexa, mutik na silang mapahamak. Hindi lang naman sa Jillian ang may pakana na lahat. She had have an affair to a criminal. The most wanted in the country. Hindi lang dito sa bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Nagtayuan ng balahibo ko sa katawan sa pagkakarinig. May itatanong pa sana ako ngunit bumukas na ang pintuan. Pumasok si Sian at kasunod dito si Kevin at Dr. Lester. Ilang minuto lang ay dinischarge na rin ako. Nagkahiwalay na rin kami ni Ate Mika. Nangako naman ito na dadalawin niya ako kapag hindi siya busy. Nahiya nga ako dahil mas pinili nitong bantayan ako sa ospital kaysa ang magpahinga na lang galing trabaho. Kaya laking pasasalamat ko kay Ate Mika at sa kasama nitong si Kevin. Ganoon na rin kay Dr. Lester at nangamusta na lang ako kay Ate Grace na malaki na rin ang tiyan na hindi kumadalaw dahil masala ng pagbubuntis. Nalaman kong nanganak na sa Ate Tanya sa pangalawang anak nila ni Dustin. Sa kanyang chopper ay nakauwi kami ng penthouse. Agad kaming sinalubong na ibang tauhan ni Sian. Si Mark na kumakaway pa. Magkatabi naman si Alvin at Xavier na parehong may sugat. Si Xavier na alam kong iniligtas ako ay sa tingin ko ay doon niya ito nakuha. Naluluha tuloy ako makita ito. Welcome back, Ma'am Hana. Bati sa akin ni Mark. Nginitian ko ito at nagpasalamat. Hindi ko na ito nakausap. Saglit dahil ipinasok na ako sa loob ng bahay ni Sian at kasunod dito si Alvin at Xavier. Kumain muna kayo at tsak na nagugutom na kayong dalawa. Salita ni Alvin.
Dumiretso kami ng kusina at nakahanda na ang pagkain para sa aming hapunan. Ipinaghila naman ako ng upuan ni Sian at inalalayan pa ako nitong maupo kahit kaya ko naman. Tumabi ito sa akin at naupo naman si Xavier at Alvin sa aming harapan. Niluto ko talaga ito para sa iyo, Ma'am Hana, para makahigop ka ng sabaw. Bulalo iyon at napakadaming gulay ang nasa malaking babasaging bowl na inilapag ni Alvin sa aking harapan. Mabilis naman akong sinandukan ni Sian. Maraming ulam ang nasa lamesa. May pork chop, sweet and buttered shrimp, kaldereta at ginisang gulay. Marami iyon at sa tingin ko'y mauubos iyon lalo pa at mga barako ang mga kasama ko dito sa lamesa. Pinaghiwa ko naman ng prutas si Miss Beautiful Hana. Pagbibida naman na Xavier kahit may kagat-kagat ng mais mula sa bulalo. Manggang dilaw, pinya, pakwan at mansanas ang nakaslice. May grapes at saging na kasama na maganda pa ang pagkakalagay sa malaking pinggan. Natuwa naman ako. Alam kasi nilang kailangan ko ng maraming prutas. Hindi lang sa akin kundi para sa aking baby. Thank you sa inyong dalawa. Ngiti ko sa kanila. You're welcome, Ma'am Hana. Basta ikaw, nanginginig pa. Ngisi naman ni Sian. Matalim na tinapunan ng tingin ni Sian ang kanyang kapatid pero hindi na nagkomento pa. Katulad ng mga matuan na ito, ay nakisabay na rin ako sa paghataw ng pagkain. Hindi lang naman kasi ako ang kumakain, kasama na ang baby ko. Dagdagan pa ng fresh fruits na talaga namang nakakatakam. Ang dami ko tuloy nakain na pakwan.